Franz Castro. Magandang gabi po, Congresswoman, and thank you for joining us dito po sa Facts First. Magandang gabi, Christian, at sa iyong mga taga-subaybay dito sa Facts First. Okay, ano po bang basa nyo rito sa prospects ng impeachment ni Vice President? Mukha ba lumalabo na o medyo buhay pa? Buhay pa naman, no? At ito naman ay kaya nga kami nag-initiate na kami talaga ng pagpupulong ng lahat ng mga representative ng grupo ng mga complainants ng last week, no, para pagkaisahin yung aming effort. Dahil ito nga nainip na nga rin halos more than a month na mula nung as far as our is concerned, no, more than a month na nung na-file namin ito. Pero good news naman, sinasabi naman ni Sec. Jen Velasco na na-vet na or na-verify na itong 3 complaints na to. At ayun na, siguro pwede na tong ma-endorse niya doon sa kay Speaker. So ito nga lang, parang wala pa rin kami talagang naririnig na na positive sign kaugnay dito sa pag-uusad nitong ng impeachment complaint. Pero Okay. ang good news naman, resolve at willing itong mga complainants na talagang i-push itong impeachment complaint na to the point na syempre kailangan namin din na magsama-sama doon sa isang concerted effort para makita naman ng mga nagtutulog-tulugan, no, lalong-lalo na si President Marcos, yung clamor talaga ng mas nakararaming mamamayan natin na para isulong itong impeachment. Okay. Congresswoman, ano po nakita niyong epekto nitong malaking rally kahapon, itong show of force ng Iglesia ni Cristo dito sa move para i-impeach si Vice President Sara Duterte? Well, para sa amin, as far as makabayan, wala naman itong epekto sa amin. Kasi sinasabi nga namin na karapatan nila yan na magpahayag. Pero tingin ko, magkakaroon ito ng chilling effect sa mga politiko na sa tingin nila ay, lalong-lalo na yung umaasa doon sa so-called solid vote ng Iglesia ni Cristo, doon sa kanilang distrito. So parang nagkaroon yan ng chilling effect. Kaya, pero pag nakakausap ko naman, kasi ito, na nga kami, nagkita-kita na nga kami nitong nakaraan. Pero pag titingnan mo naman yung mga individual na mga kongresista, well, pa rin naman talaga sila, resolve pa rin talaga sila sa impeachment. Kaya lang, inaantay talaga lang nila yung sasabihin ng kanilang partido. At syempre, yung go signal ng leadership sa taas. So, yun ang mahalaga dyan, Kaya pero talagang Christian, talagang sa mga kongresista, mga politiko, talaga na umaasa sa Iglesia ni Cristo or merong may effect ito ng chilling effect sa kanila. Okay, itong chilling effect na itong binabanggit niyo po, Congresswoman, sa tingin niyo mas marami yung natakot o nagkaroon ng agam-agam na impeach si Vice President because of this big rally yesterday? Well, ako naman, di ko naman nakausap ang lahat, no? So, pakiramdam ko lang. Yung basa niyo po, yung basa niyo. Ano yung basa niyo? So, yung basa ko, yung basa ko ay, yun nga, malakas yung chilling effect doon sa mga politiko dito sa Kongreso. Kayo po ba, ano po bang tingin niyo ron sa malaking rally na Iglesia ni Cristo kahapon? Mukha ba talagang rally for peace lang ito? Or there was a much deeper message behind that? Well, akala ko nga, yun talaga yung intention, rally for peace. Pero kung objectively obserbahan mo, titignan mo yung naganap kahapon, well, dinaluhan ito at sinabi ng Iglesia dati, yung leadership, hindi daw ito politically motivated o walang halong politika. Pero nakita mo naman ng mga tagapagsalita, nakita mo naman yung mga guests nila, mga Duterte bet senatorial candidates, talagang talagang politically motivated. At kaya nga sinabi ko sa statement ko, itong rally na ito ay pagtatakip or shield, pananggalang
ni Sara Duterte doon sa impeachment, no, impeachment complaint na nagkukunwaring peace, pero 'di ba, wala namang peace kung walang justice, no, o walang hustisya ang mamamayan, at kabilang sa hustisyang hinahanap ng mamamayan ay yung accountability and transparency doon sa pondo at pagpapanagot kay Sara Duterte. Kaya tinitignan natin ito na mukhang nabudol ba? Sorry for the term, na ang mga miyembro nito na nag-aakala na for peace na based sa kanilang leadership. Pero may mga na-interview rin kasi na sinasabi nila tungkol din kay Sara, no, na wag nang ituloy ang impeachment. Kaya talagang mukhang hindi ito for peace, no? Sa tingin nyo, nag-succeed yung, kung ang sinasabi nyo, this rally was meant to shield the Vice President dito sa impeachment sa kanya. Sa tingin nyo po ba nag-succeed itong rally na ito? Well, yung tungkol sa objective nila for peace in a real sense of word ay hindi naman siya nakita doon. Siguro nag-succeed si Sara Duterte kasi nagpasalamat pa siya. No, kung nagpasalamat pa siya sa Iglesia ni Cristo. Well, nagpasalamat pa si Sara Duterte doon sa Iglesia ni Cristo, no, dito sa pagkakaisa daw, no, doon sa kanila sa ginanap na rally. Pero tingin ko ay hindi nakuha yung real sense of the word ng peace ng Iglesia ni Cristo, dahil nagamit lang ito, malinaw na nagamit ito ni Sara Duterte at ng kanyang mga kampe. Sa tingin niyo, Congresswoman, bakit ba parang maraming politikong takot na takot dito sa Iglesia ni Cristo? O masyado maingat dito sa Iglesia ni Cristo? Masyado silang maingat. Oo, tama. Maingat sila, o meron silang dahil nga sa so-called ewan ko lang kung totoo ito, yung so-called solid vote daw ng Iglesia ni Cristo, na kung anong sabihin sa taas ay siyang ibinoboto or sinusunod ng mga miyembro nito. Pero on my personal experience ay hindi naman gano'n. Hindi naman lahat. No, marami rin mga miyembro ng iglesia ang nag-iisip din. Kaya doon sila takot. Parang doon merong silang respeto doon sa boto ng mga miyembro ng iglesia. Of course, pag pinakinggan natin yung sinasabi ng mga politiko na sumusuporta rito sa panawagan ng kapayapaan, I think pati po yung tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo nung nakapanayam kahapon, ang kanilang binabanggit ay yung statement ng Pangulo dati na ayaw niya ng impeachment ng Vice President dahil hindi raw ito makatutulong sa buhay ng Pilipino. So, yun ang inaangklahan nila. Yan ang sabi ng Pangulo So, susuportahan namin siya. So, ang tanong ko po rito, kung lumalabo yung impeachment complaint, merong iglesia factor na nakita natin kahapon sa pamamagitan ng kanilang show of force, ultimately, hindi ba ang problema rin dito ay si Bongbong Marcos dahil sa kanyang sinabi na ayaw niya na impeachment? Well, I tend to believe doon sa doon sa ganun na nga, na talagang sinakyan talaga ng Iglesia ni Cristo yung pahayag ni President Marcos against the impeachment, na hindi niya man lang naisip talaga kung ano yung magiging implication nito. So sa amin, halimbawa, na talagang nagpakahirap na maimbestigahan itong confidential funds ng both sa OVP at saka DepEd, ay masakit sa amin yung kasi ang effort talaga namin na binuhos dito para ma-unearth yung mga yung mga testimony, yung documents, etc. ay tingin natin mababaliwala kung hindi matutuloy ito. Well, totoo 'yun. Ako talagang talagang may factor dito. Na isa sa dapat sisihin dito, si Pangulong Marcos, dahil nga doon sa kanyang malambot na posisyon kaugnay noong impeachment. Sa basa niyo po, Congresswoman, diyan po sa hanay ng mga kapwa kongresista ninyo,
what's really keeping the House from impeaching the Vice President? Problema ba yan sa House or baka ang problema dyan yung Senado? Well, sa nakikita ko naman, Christian, no, kung 1/3 at 1/3 lang ng mga kongresista ay makukuha naman dito sa House of Representatives. Kaya lang siguro binabalanse lang siguro ng leadership, yung timing, at ito rin sa nakikita ko rin baka tinitignan din nila yung numbers sa Senate, no, yung kung makukuha nga ba yung 2/3. So ayaw din siguro din ng leadership na ma-put into waste din. Halimbawang makapasa yung at ma-impeach dito sa House of Representatives si Sara Duterte at pagdating doon sa Senado ay mababaliwala yan kasi numbers yan no. Kung mababaliwala yan pagdating doon sa Senado, baka ganun pinag-iingatan siguro ng leadership. Kaya talagang binabasa nila lahat ng lahat ng mga problema, mga possibilities, baka merong ginagawa pang mga pang-engganyo sa Senado, sa mga senador, no? Kaya siguro kaya tumatagal ng ganon. So kami rin naman, gusto rin naman nating masiguro na mako-convict si Sara Duterte. Pero even then, Congresswoman, meron kasing constitutional duty kayo diyan sa House para sundin yung proseso patungkol dito sa mga isinampang impeachment complaints. 'Di ba? You have to decide on that. Tapos kung ang decision man na isampa sa Senado yan, they also have their constitutional duty to try the impeachment, the articles of impeachment, 'di ba, against the Vice President kung sakasakali. So walang choice kundi kumilos. Correct. Oo, tama. Oo. Kaya kailangan talaga no ma-realize din ng ating makasamahan both houses yung kanilang tungkulin talaga no dito sa impeachment. Ito na kasi yung pinaka-democratic, pinaka-constitutional na pamamaraan ng pagtanggal ng highest official of the land na nagkaroon ng anomalya no based doon sa mga articles of impeachment at saka yung mga criteria o mga rason para sa impeachment. Kaya in terms of timing dahil election 'yan, sana hindi ito makasagka no doon sa primary na duty nila na i-account or panagutin si Sara Duterte no sa pamamagitan ng impeachment. Tapos kasi kung talagang kung talagang gugustuhin lahat naman dito sa Kongreso, sa Senate, kung gugustuhin nila magagawa 'yan no. Kung ayaw maraming gagawing mga pagdidelay at pamamaraan. Pero sana ay pag gumulong itong impeachment na itong impeachment complaint, yung hearing, ay mabuksan ang mata ng ating mga senador na tend to believe na dapat ay nag-unite tayo, dapat ay peaceful tayo, 'di ba? So wala kasing kapanatagan ang mamamayan kung hindi mai-impeach si Sara Duterte. Balikan nga po natin kasi kayo nabanggit niyo yung mga pagdinig ng House Committee on Good Government at napakaseryoso ng mga lumabas na detalye doon against sa Vice President. In particular, patungkol po rin sa confidential funds. No? Para dun sa mga mabilis makalimot, baka pwedeng balikan niyo po yung mga issues, yung mga seryosong issue against the Vice President. Kung babalikan natin, ano ba yung mga nakita natin doon? Mga peking acknowledgement receipt, more than 1,000 yan na nakita natin na mga acknowledgement receipt na peke. No? Hindi natin alam kung existing nga ba itong mga acknowledgement receipt. Yung mga performance, yung mga achievement daw nitong nagawa nitong confidential funds, yung sinasabing achievement, ay mga peke din at saka mga ano bang ginawa doon, mga kumbaga ginamit lang, for example, halimbawa yung mga activities ng AFP ginamit doon sa DepEd activity para punan yung achievement daw doon sa confidential funds ng DepEd. Ano pa ba yon?
yung panunuhol, no, yung mga naganap na mga panunuhol, yung mga ganon. So yun yung mga nakita natin, no, yung mga rewards. Yun nga katulad ng sinabi ko kanina, no, yung pagrerenta ng mga safe houses. Imagine mo 1 million in a day. Saang safe house ba yon na 1 million a day? Sino ba ang sino bang tao ang sinafe keep doon or pinangalagaan yung security 500,000 a day na rent sa mga safe house. Yung more than 3 million na binili daw na mga computer, table, etc. So, yun, yung mga nakita natin na obvious naman na panloloko yon or sino ba nagbulsa anong pondo na yon, no? Kaya talagang sana makita yun ng tao, ma-realize ng ating mga kasamahan din, mga senador, etong anomalya talaga sa confidential funds at both sa DepEd tsaka sa Office of the Vice President. And I think, Congresswoman, ang pinag-uusapan dito yung kine-question, higit 6 na milyong pisong confidential fund, no? Yung sa dalawang ahensya, Office of the Vice President at saka Department of Education. Tama po ba? More than 600 million ang pinag-uusapan dyan, di ba? Yes, oo, tama. More than 600 kasi 500. 375 million sa noong 2023 sa Office of the Vice President kasi yung last quarter hindi na nakuha yon. At saka yung 125 million. Tapos yung sa DepEd din, no, dapat na 125 million, naging 67 na lang kasi yung fourth quarter ay hindi na rin nagamit. Kaya more than 600 talaga yung pinag-uusapan dito, 600 million. Okay. Ito, bilang panghuli, Congresswoman, ano yung mga nakikita nyong implikasyon kung sakaling malusutan itong mga issues na ito ni Vice President Sara Duterte? Yan, yung mga seryosong detalyeng lumabas na yan, malusutan niya, pati na itong mga impeachment complaints laban sa kanya. Well, ma-embolden yung mga corrupt na opisyal natin, no, sa pag nalusutan ito, na ibig sabihin na baliwala, no? Parang nagiging na rin parang nagiging nagiging kultura na rin yung corruption. Kung sakaling hindi ito sakaling mapalusutan ito ni Sara Duterte. Marami na ngang nakalusot sa mga nakaraan, doon sa mga issue ng graft and corruption. At syempre, makakapag-gain ito na naman ng momentum, no? Dahil ito, narinig nga natin, considering daw, she is considering yung kanyang pagtakbo sa 2028 election. Kaya kung mananalo ito, no, siyempre malaking epekto niyan doon sa politika ng ating mga kasamahan dito, mga politiko. Yun nga, tayo talaga ay talagang nation ba tayo ng mga corrupt, no? Hindi na talaga natin napapanagot yung mga corrupt sa ating bansa. So yun ang magiging epekto niyan at sa kalaunan parang nagiging tanggap na lang din, no, despite all the documents, lahat ng mga patunay ng katiwalian ay mapapalusot pa natin ito ay wala na ano na rin na magiging face natin sa ibang bansa.